mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Tara, samahan niyo po ako na mahanap ng mga biyaya na nakalaan sa atin sa bawat araw na ating ginagawa. At syempre, susumat sa bawat gabay ng Panginoon sa atin na tayo po ay hindi na pinapabayaan. Kaya samahan tayo ng mga ganitong biyaya dahil sa kanya. Mga katanong na yan. Good morning. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga ka-channel. Kumusta po kayo? At ilang araw na po tayong walang upload dahil po sa nangyari na naman dito sa aming lugar na yun nga ay pawala-wala yung signal. Mayroon namang naka-online dito pero dulot po ng PisoNet or Piso Wi-Fi yung kanilang ginagawa. At wala po talagang ibang paraan yung iba kaya gumagamit ng ganun, pero kami po talaga na medyo kapos, talagang hindi namin kaya yun, medyo may kamahalan talaga yun, pero hindi naman tayo nangangarap at hindi naman tayo humihingi, no? Yung sa atin lang, pinapaalam lang po natin sa ating mga ka-channel na talagang hirap sa pag-upload at lalong lalo na napakahina ng data dito sa aming lugar. So yan mga ka-channel, nandito tayo ngayon sa laot at check natin yung visibility kung ito ba ay maganda na dahil yan nga, kahapon namana tayo kasama si Maki TV dun sa likod ng isla, tapos maganda pa yung una, malinaw, pagka mamaya maya ay naging malabo na, pero nakahuli naman tayo ng 2 grand job fish tsaka isang singsingan. Tapos si Maki may isang lapu-lapu sa talakitok yung huli niya at isang lapu-lapu na ganyang kalaki. At yan mga ka-channel, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at sa lahat po ng mga nagnanais na sumali sa kompetisyon po ngayong October 25 and 26. Kontakin nyo lang po si Joy Adventure. Shoutout po kay Coach Ali and Don Coron, Lurop is for fishing, kay Samasab, Corsi is for master, no? Sa lahat po ng gusto mag-order ng mga pana o mga guma kay Corsi at kay Master Didup Dodip ng Samasab PH. And sa lahat po ng ating mga ka-channel, lahat ng ating mga silent viewers, lalong lalo na sa ating mga kababayan na OFW saan mang dako ng mundo, shoutout po sa inyo lahat, lalong lalo na po kay Sir Terso Manulat Laurio ng Team Noranda ng Canada, kay Kuya Larry Santi at kay Strawberry Sweet, kay Miss Gino Piuta at sa lahat-lahat po kay Biden J at kay Mr. and Mrs. Contreras po ng Canada, shoutout po sa inyo at sana ay darating ang panahon na makadalaw din po kayo dito sa aming lugar. Wala po kayong ibang kukontakin mga ka-channel, Boy Isla Vlog TV lang and Joy Adventure, yun lang po. At hanggang sa muli mga ka-channel, abangan nyo yung ating mga action. Sana'y pagkalooban tayo ng biyaya sa araw na to. Let's go. Bihis lang po tayo. Okay. At ayan yung isla, yung isla ng Kanipo. Kalumbuyan. So dito tayo sa kalagitnaan ng Kalumbuyan at Kanipo dahil dito madalas nakakita tayo ng lapu-lapu or Marlboro grouper. Let's go, bihis lang. Pagkatapos natin makapagbihis mga ka-channel ay bumaba na rin tayo para ma-check natin kung ito ba ay talagang malinaw na. At sa pagkakataon ito, medyo malinaw na rin naman ang dagat dito lang sa harap ng isla. First dive natin sa araw na ito mga ka-channel kung saan nakakita tayo ng isang coral trout or lapu-lapu dito sa grupo ng mga parrot fish. At ang daming mga parrot fish, lahat ng mga yan ay kulay itim. Pambihira ka lang makakita ng grupo ng parrot fish na ganito ang kulay itim. At yan nga, may nahalo na ibang kulay, ilang piraso lang. At ito nga, nag-iingat tayo na hindi tayo makatama ng parrot fish, kaya inantay muna natin na maghiwalay at natakot. Akala ko ay tuluyan na nalalayo, buti na lang umikot at humarap. Nung tirahin natin, tinamaan naman. Ito naging unang isda natin sa araw na to, isang lapu-lapu or suno.
Ang ganda ng pagkakatama mga ka-channel, parang litson mula ulo hanggang buntot. Ayan, no? Barbecue yung labas. Okay kayo. Unang isda pa lang, ulam na. Pangalawang pagsisid natin sa araw na to mga ka-channel, kung saan nakakita tayo ng isang lapu-lapo or suno dito sa gilid ng malaking bato. Oversize na ang lapu-lapo na to, kaya sinubukan natin na babain upang magsagawa ng panibagong pagtira. Pero nung malapit na tayo ay sumirit, pumasok sa loob ng ilalim ng bato. At nung paglingon ko dito sa gilid ay nakita ko itong isang labian or lifting itim. Kaya sinubukan ko na lapitan. At yun nga, dahil palingon-lingon tayo, kunwari na wala nakita, sumama na doon sa lapu-lapo. Pumasok na rin. Sayang, malaki na sana. Makalipas ang ilang minuto na pagpahinga natin sa itaas, ay muli tayo nagsagawa ng pagsisid dito sa bato kung saan natin nakita yung labian at lapu-lapo, para hanapin natin kung sino man sa kanila ang makikita natin, ay titirahin na natin yan. Pero yun nga, nung paglight ko nabulabog yung lifty, kaya hindi natin natira. Nakita ko sana yung lifty mga ka-channel, pero napakahirap ng sitwasyon na tirahin natin. Baka mamaya maiwan lang yung shop, at sayang naman na iiwan lang natin yung shop dito sa ilalim ng bato. Ako na sana ako mga ka-channel, ng paglingon ko dito sa gilid, nakita ko itong dalawang tribali. Sapat pa naman yung hangin natin, kaya sinubukan natin tirahin. Ayun, tinamaan naman dahil sobrang lapit. Ayan ang naging pangalawang isda natin sa isang talakitok. At yan mga ka-channel, shoutout muna tayo kay Kuya Larry Sante, kay Sir Terso Manulot Lario ng Team Norhanda ng Canada, at kay Miss Jean Opiuta, kay Strawberry Sweet, lalong-lalo na po kay Bay Binje at kay Ate Binky. Sana ay ingatan po kayo palagi ng ating mga kapal, and God bless po. At sa lahat po ng ating mga silent viewers, at sa lahat po ng nagpapa-shoutout ay nasa huli po ng ating video. Sayang mga ka-channel, dahil yung isang talakitok na kasama nito ay hindi na nagpakita, siguro takot na, at medyo may kalakihan na rin sana yan, pero okay lang dahil nakuha naman natin yung isa. Another dive mga ka-channel, same spot pa rin kung saan tayo nakapana ng talakitok.
At saan din natin nakita yung litchi at lapu-lapu, ay may dalawang lapu-lapu na nagpakita dito sa gilid ng bato, at pinili ko itong mas malaki, pero yun nga, hindi tinamaan nung tirahin natin. Sumirit patuloy, sayang. Another dive mga ka-channel, same spot pa rin kung saan tayo nakapana ng tribali. Kaya sinilip ko dito yung lapu-lapu sa gilid, baka sakali na makita natin dito at matira natin. At yun nga lang, dahil nung silipin natin dito ay walang butas. Ahon muna tayo mga ka-channel, dahil pag-ipot tayo muli ng mas maraming hangin. Nang sa gayon ay hanapin natin ang mas matagal dito sa ilalim, yung lapu-lapu. Another dive mga ka-channel, same spot pa rin kung saan tayo nakakita ng lapu-lapu. Nakapag-ipon tayo ng mas maraming hangin, pero yun nga, isang green jumpfish yung sumalubong sa atin. Sayang at di natin natira dahil isang guma lang yung nakakabit. At ang ginawa ko ay nag-drop ako dito sa itaas ng bato para nang sa gayon ay lumapit pa. At di naman tayo nabigo nung tirahin natin. Eto mga ka-channel, ayan lumapit pa talaga sa pool. Ayos. Ito yung naging pangatlong isda natin sa araw to, isang malagunok or green jumpfish. Hindi ko pinirasa yung lakas ng malaguno mga ka-channel, dahil alam ko na hindi bumuka yung ating flapper at hindi tumagos, dahil paikot yung isda nung tirahin natin. At buti na lang hindi ito nakawala. Halos balat lang ng malaguno at tumagos doon sa kanyang bibig, kaya medyo matigas ang kanyang pagkakatama. At buti lang hindi masyadong namersa, dahil kung ito ay namersa ay makakawala lang, dahil mabubunot yung ating shop. At ito nga, nung hilain natin yung shop ay hindi tayo nahirapan. Talagang napakalambot nung paghila natin. Siguro talagang para sa atin yung isda na ito. At syempre tinuhog muna natin dito sa ating lubid. Hindi ko muna basta-basta iniwan yung bato mga ka-channel, dahil maraming isda yung nagpapakita dito. At ito nga, nung pag-dive natin, isang coral trout na naman yung ating nakita dito sa may gilid natin, sa may bandang buhangin. Imbis na yung pakay ko yung oversize kanina nagpakita, at yung labian, pero ito muna ang aking kinuha dahil nakaharap sa atin. At hindi naman tayo nabigo nung pagtira natin. Tinamaan naman sa pool kamayon. Ayun, ito naging pang-apat na isda natin sa araw na to. Ayos na naman mga ka-channel, apat na ang ating huli. Okay kayo. Iyan yun
mga ka-channel ay nagsagawa na tayo muli ng pagsisi dito sa spot. Ay hinanap ko na talaga yung lapu-lapu at yung labian na tumago dito sa ilalim ng bato. Sakto lang sana nung pag-drop natin biglang umikot yung labian kaya hindi natin natira. Nako naman, umikot pa talaga sa kabila. Ayun oh. Hindi nga lang nakita ng ating camera dahil nakaharang yung bato sa may taas. Natakot siguro yung lapu-lapu pati labian kaya ahon tayo mga ka-channel. Muli akong nag-dive dito sa gilid ng bato kung saan natin nakikita na labas-pasok yung labian. Pero yung lapu-lapu na nakita natin ay talagang tuluyan na hindi na nagpakita. Siguro sumiksik na ng maigi dito sa ilalim ng batong ito. Sinuri ko ng bahagya yung ilalim ng bato hanggang sa wala na tayong nakita. At ang ginawa ko ay nag-abang muna saglit dito sa gilid. Baka sakali na sumulpot at magpakita nang sa gayon ay matira natin o kaya ay may ibang mga malalaking isda na dadaan. At wala na nga talaga nagpakita mga ka-channel. Ayan, nakita natin yung ating huli na green jobfish na nakatuhog. Lumubog pa sa tapat natin. Siguro na distract yung ibang mga isda kaya wala na. Ibang paraan naman ang aking ginamit dito mga ka-channel. Nag-ambush muna ako saglit dahil talagang ang daming mga bait fish na malilit dito sa bato na to. Mga malilit na dalagang bukid na bilog at iba't ibang isda, mga palata or ano pa. Kaya ang ginawa ko ay sumadsad muna ako dito sa may malaking bato nang sa gayon ay kung may lalapit man makikita natin agad. Para maakit talaga nagsagawa pa tayo ng pag-iingay. Maya maya lang mga ka-channel may naakit nga, pero kakaiba to. Ayan oh, munti ko nang tusukin. Napakalapit na. At dahil mayroon tayong nakita kaninang tax collector mga ka-channel ay ang ginawa ko, hinila ko yung ating lubid nang sa gayon ay hindi malayo sa atin yung ating isda. At sayang naman kapag kinain lang ng pating yung ating huli na 4 na piraso. Kaya ang ginawa ko ay nag-decide na rin ako na bumalik sa bangka dahil anong oras na ito at magluluto pa ng ulam sa bahay. Kaya uwian tayo mga ka-channel. Let's go! Ahod na tayo. Biglang kalma.
Kahit pa paano, nakadali rin ng 4 na piraso. Dalawang coral trout or lapu-lapu ang ating huli at isang malaguno. Tribali. Natin. Ayos. Yummy. Dali. Hindi na tayo mga ka-channel dahil gutom na. Alis na rin. Oras na ito. Yan lang. Nakatali tayo ng 4 na piraso, 2 coral trout at green jobfish and tiyan or tribali. Ayan yung ating huli, 4 na piraso. Ayos. Kahit pa paano ay mayroon din tayong biyaya na kuha sa araw na to. Ito pa tayo. So let's go. Ayan na. Ayan time. Napakainit. Kalmada. Tayo mga challenge sa ulan. Nalagpo pa tayo. Low tide na. May bas na. Ay, nako. Salamat na yan yung huli natin. Dito na tayo sa bahay. Green jobfish, malakitok, lapu-lapu. Okay kayo. Kain po tayo mga ka-challenge. So may sobra pa pong pinirito kagabi na katawan ng bahagi ng green jobfish. Kakauwi lang natin. Kaya kain muna tayo. Mamaya na magluto si Mrs. dahil busy pa. Kain mo. Ano sa'yo? Mainit o malamig? Mainit. Ay, Sino naglagay sa'yo niyan? Okay. Yan? Ako. Huwag na maglagay-lagay ng ganyan, ha? Nakita na tumas ko namin. Hindi, pangit yan, ha? Dandan. Ayan, o. Tiboy surahan. Pinirito. Ako magkuha. Ay, ikaw lang. Ayun. Kasabay kung magkain ngayon si Boy Surahan. Boy Surahan? Okay ka lang? Grabing init. Mga ka-channel, yung putian, tinira namin to, piprituhin to mga ka-channel. Nilinisan natin dahil ulam natin ngayon. Yung iba pinabinta namin mga ka-channel. Tapos ko lang kasing maglaba, kaya ngayon ko lang ito nalinisan dahil wala dito si Native. Pumunta doon sa kabila, nag-upload. Huli na ito kaninang tanghali. Ngayon na lang yung linuto hapon. Para diretso na hapon lang dahil nakakain na rin kanina. Hiwa-hiwain na natin mga ka-channel. Kailangan natin pukpukin dahil matigas yung kanyang buto.
Putol-putol na mga ka-channel. Ayan mga ka-channel, pinutol-putol ko na. Pipirituhin ko na ngayon yung putian. Ayan mga ka-channel, nahiwa-hiwa ko na ang putian. Ayan. Ayan. Yan mga ka-channel, naasinan ko na yung isda. Malinis na siya. Ay nagpainit na rin ako ng mantika mga ka-channel. Dahil magsimula na tayong magprito ngayon ng isda. Lalagyan natin ito ng gulay. Pagkatapos natin prituhin mga ka-channel, lalagyan natin ng sari-sari na gulay. Dahil nakabili si Bulturahan. Galing siya sa school. Tapos, nagbili siya doon ng sari-sari. Pinadalhan ko kasi siya ng pira kanina. Saktong-sakto. Dahil mayroon na uli sinitid na putian. Bugulayan natin. Ito nga pala yung mga ka-channel. Ito nga pala yung nabili ni Bulturahan mga ka-channel na sari-sari. Isang ganito ay 50 pesos dito sa amin. Halo ko to sa pinirito para may gulay naman tayo. Pabalik rin natin mga ka-channel yung ating pinirito. Dinagdagan ko pala ito ng isa. Kanina ay dalawa lang. Dinagdagan ko ng isa dahil sayang naman yung space. Kung kaya naman ang tatlo yun na para madaling matapos yung ating pagluluto ng ulam. Kala ko dalawa lang magkasulit pala kasi yung tatlo. Ito hindi pa pwedeng balik na rin dahil nahuli ito paglagay. Ito lang ng dalawa dahil una rin itong linagay. Salamat mga ka-channel sa inyong panonood sa amin. Hindi po kayo nagsasawa na manood lagi po kayo nandyan. Yan mga ka-channel, tatanggalin na natin itong pinarito natin dahil ito na. Yung isa, dahil gaya ng sabi ko, ihuli siya, kaya mabalik pa rin natin. So yun na ang natatanggalin na natin. Yung talaga na mga ka-channel. Tapos magdandas ulit tayo ang ating pinarito. Yan mga ka-channel, luto na. Tatanggalin na natin. Kasi pwede tanggalin. Pero pwede yung dagdagan. Dagdagan natin ng buntot. Ayun mga ka-channel, luto na. Babalik ka rin naman natin ulit. Yan, masobrahan sa luto mga ka-channel. Mukhang napagod yung kabila. Yan mga ka-channel, luto na. Tanggalin na natin to.
mga ka-channel, huling salang na. Last. Dito tayo ng bawang mga ka-channel. Ayan mga ka-channel, tapos na tayo nagprito. Balik na rin na natin mga ka-channel. Napagod na. Or nasunog. Kala ko sunog na ito lang pala. Tapos gigisahin natin ang gulay. Ito mga ka-channel, yung ating ginis na gulay ay malambot na. Sasabawan na natin. Pero hindi pa as in malambot na ano talaga, as in malambot hindi pa. Sabawan natin. Yan. Tapos, lalagay natin itong ulo. Ating pinirito. Muntik pa hindi magkasya sa kaldero, mga ka-channel. Dahil yung kaldero namin ay cute. Yan mga ka-channel, kumukulo na yung ating sinabaw. Dagdagan natin itong buntot. Mga 3 lang ang magkasya nito mga ka-channel dahil yung ating kaldero ay cute. Kaya 3 lang ang ilalagay natin. Nahihirapan yung ating isda. Yan mga ka-channel, lutong-luto na yung ating pinirito na may gulay. Luto na siya. Kakain na rin kami. Makakatikim naman ng pinirito na may gulay, mga ka-channel. Shout out sa namana. Thank you so much. Sandok tayo ng ulam mga ka-channel. Kain tayo. Yan. Para tayong maubusan ito ng ulam. Maliit ng kaldero, punong-puno. Uy, tungol. Ayan, kain tayo. Matang ulam natin. Ayan. Gulay. Ano na? Tawag yan? Sari-sari? Sari-sari. Sari-sari long. Ulam na may talong. Si Boy Surahan po ay or si Darin. Nauna na po sa ating tapos na pong kumain si Darin. Kaya kami na lang ni Mrs. yung kakain ngayong gabi. Okay, shoutout po sa lahat. At lalo na po kay Tita na nagpadala po sa atin ng kunting tulong. Kunti man o malaki ay napakalaking tulong po yun. Shoutout po sa inyo at lalo na po sa lahat. Unang subo. Wow. Kanin. Kanin pa lang. Lamig na. Kain po tayo mga ka-channel.
Sarap ng kalabasa, malabo. Ay, siyempre, ang ulo ng talakitok ang ating kukunin. Oh, ha? Yan. Hanggang pa ang buntot ko. Yan. Palit tayo. Dahil yung buntot ko nandito. Paborito ko yung buntot, mga katyan. Pag kami lang po kumakain, kamayan. Pero pag may bisita, kutsaraan. Tuloy muna natin, kapatid na Daniel, sa human teeth. Human teeth are not designed for tearing flesh as in the lion, wolf, or dog, but rather compare Ang closely saba ng talakitok. eating animals. Human teeth correspond almost identically to the chimpanzees and other frugivores. The complete absence of spaces between human teeth characterizes us as the archetype frugivore. Kaya, makikita mo pati sa ipin natin hindi talaga tayo carnivores Frugivores tayo Ang sabi dito sa observation ng mga scientific, the complete absence of spaces between human teeth. Kasi ang ating teeth magkakadikit walang space Hindi kagaya nung ipin ng mga leon, ng mga tigre, may mga pagitan yan para nga makasakman ng laman ang natutulis yung kanilang ipin. Sarap ng gulay ah. Hindi na kailangan silang muna pag nasakman nila. Gusto lang na nagdala niyan. Ang galing. Binili niya. Ang ating teeth, hindi kagaya nung ginawa para tear flesh o para sumakman ng laman. Ang absence ng spaces, yung ating pagkakahanay-hanay ng mga ngipin, walang mga pagitan. Sarap. Kasi mga carnivore, yung mga lumalapot sa ating mga Shoutout po kay Nanay Dilia. Sayang, hindi po pala tayo nagkita nung pumunta po kayo dito. yung salita na yan, the complete absence of spaces between human teeth characterizes us as the archetype of frugivore. The canine teeth of humans are short, stout, slightly triangular. They are less pronounced and developed than the orangutans, who rarely kills and eats raw flesh in its natural environment. Human Napakalambot ng kalabasa mga kachan. Yan. resemble the long, round, At canines of true sitaw. carnivores. Human teeth are not firm or shark-like, the wolf or tiger, nor are they wide and flat like the grass and grain-eating species. Dami kayo. Ayan, kakatapos na natin kumain mga kachan. Napakasarap na naman ang ulam natin. Sinabaw na tribale or talakitok. Ayan. Pinaubos. Ano yan? Tubig. Sprite? Tubig. Ay, tubig na pala. Siyempre, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at ay magtitiwala. Yan sa lahat po ng ating mga silent viewers. Thank you so much. At sa ating mga kababayan na OFW, saan man dako ng mundo. Mega love shoutout po sa inyo lahat at lalo na po sa magdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayong August 6 and 5 and 4. Shoutout po sa inyo lahat. Hanggang sa muli mga ka-channel, bago tayo magtapos,
Shoutout po tayo. Bago tayo magtapos sa araw na ito mga ka-channel, dumako muna tayo sa ating shoutout. Kauna-unahan si Junjungay, Sir ADR TV, Jake Abiner Spearfishing ng Ligit, Dumaran, Palawan, Dennis De La Cruz from Nae, Cavite, Michael Bautista. Shoutout kay Tony Sarinas from CDO at sa lahat po ng Sarinas family. Shoutout kay Galvis. Shoutout po kay Ma'am Linit Basi. Shoutout kay Ejon Narina, Alex Bagyo Jr., JMC Tropang Channel Adventure, Isaac Parongaw, Milagrosa de Jus, Jason Official TV 1408. Shoutout kay Rodrigo Rosita, Tumbaga Hunter TV ng Quezon Province. Shoutout po kay Gino Rito Lita, Ranel Cuesto. Shoutout kay Jubito. Next channel kay Brad Alex de Taunon. Shoutout kay Baby Calma 143. Rodenternal 2791. Shoutout din po kay Pedrito Celorio from Muntinlupa City. Shoutout din po kay Eric De Jus, Abdel Sahawaan from Zamboanga City. Shoutout po kay Loms na lagi pong nanonood. Thank you so much po sa inyong walang sawang suporta at laging abang ng ating mga video. Ingat po kayo palagi and God bless po. Well, Suway Bagyo from Antipolo City. Mega love shoutout po kay Miss Marita Mores. Mega love shoutout po kay Ate Sabina Esguera. At yan mga ka-channel, hanggang dito lang muna ang ating shoutout. At sana lagi po kayo mag-iingat and God bless po.